Hello everyone! Welcome back po sa ating channel again. So guys, isa na namang panibagong DIY ang gagawin natin ngayon. So, ang gagawin natin ngayon guys is gelish removal. So, itong kuko ko guys is gelish to. So, ano ang gelish? So, itong gelish guys is a thin layer of gel. So, ano naman tong gel? So, ang gel guys, this is very popular sa ibang bansa, dito sa Dubai. Kasi, ang gel, halimbawa, ginagamit niyan siya pag may mga pudpud ka na kuko. So, instantly nakakagawa ka ng nail extensions. Masyado itong napakamatibay nito. Kasi, after ng ano niyan is, after ng application ng gel is papasok natin yan siya sa UV light para maging matigas ito para ring matuyo ito. So, ang gel is naman guys is, pero ang gel before is wala siyang kulay, transparent lang siya. So, ngayon, may panibagong innovation or new system na ang gel is lalagyan nila ng kulay. So, ngayon, ang gel, so, gelish siya na may kulay, tapos may a thin layer of gel. So, ano na siya, matibay na siya. So, ang curing niyan or ang process niyan is ilalagay nila yan sa loob ng UV light para maging matuyo ito. So, gelish is a hassle-free. So, you don't worry na ma-smudge siya kasi natutuyo na siya dahil sa UV light. Kahit aceton guys, hindi mo to siya pwedeng tanggalin. So, ngayon, just in case guys, napagawa kayo ng jelly sa mga salon, so, pwede hindi na kayo pumunta doon. Instead, pwede nyo itong gawin sa bahay lang. So, tuturuan ko kayo guys kung paano tanggalin ang jelly. So, itong kuko is already 3 weeks. So, tingnan mo naman ang gap guys, di ba? Nakakasura. So, tingnan mo yung ang gap niya. So, uh, Sisimulan na natin kung paano natin tanggalin itong jellies para hindi na kayo gumastos, para makakatipid na kayo, tsaka at sa the same time, para alam din ninyo kung paano tanggalin to. So, okay guys, let's get started! So, bago ang lahat guys, kailangan natin ng nail file. Kasi itong nail file, ito yung ibabuff natin. Kasi itong top coat na to, o itong shiny na to, kailangan, ito talaga ang dapat natin na tanggalin. Para magpabilis yung pagtuklap ng gelish. Tapos, kailangan din natin ng acetone. So, acetone, it should be 100%. Kung hindi naman, kasi usually guys, ang mga acetone is pag 100% sa mga salon lang yan siya, kumbaga pang professional lang siya. So hindi mo to siya makikita sa mga uh, supermarket. Kung meron man, pwede mo rin yan siyang gamitin, pero it will take time lang yung pag ano niya. So sa amin kasi sa salon, 100% siya para mapabilis yung pag ano ng gelish. So tapos kailangan din natin ng foil. Kasi ang foil, it induce heat, 'di ba? It induce heat. So ito yung gagamitin natin pambalot para mapabilis yung proseso ng pagtanggal o ng removal ng jellies. Tapos cotton, kailangan din natin ng cotton. Kailangan din natin 'to. Kasi dito natin to lalagyan natin to siya ng acetone tapos isuk natin yung kuko natin sa foil along with the acetone and also disposable towel. So, after ng removal natin guys, dito natin ilagay yung ating mga kalat para malinis yung ating gawa. So, okay guys, yan na. So, simulan nyo lang muna guys sa isang kamay para hindi kayo mahirapan. So, wag natin siyang isabay para hindi kayo mahirapan. So, guys. And also, you don't
At the beginning, medyo, syempre, mahirapan kayo, lalo na pag hindi kayo sanay. Kasi ako guys, mabilis na lang sa akin kasi syempre sanay na ako. So, kailangan tight siya para hindi maano ang ating iipitin lang natin yan. At least kung mag-apply kayo sa salon or may ano kayo, magpapagawa kayo, so may idea na kayo kung paano tanggalin ang G-dish kasi natuklat na siya eh. So, yun. Dapat isa-isa lang kasi wag nyo siyang pagsabay-sabay na i-open kasi pag once na ma-evaporate ang acetone, yun, titigas na naman siya ulit o ibabalik na naman siya. Talaga ako dito guys sa kaliwa na side kasi I'm right-handed. So, kaskasin lang natin to ng pusher.
So, ito na guys, tanggal na siya. So, itong puti-puti na to is dahil to sa acetone. Kasi ang acetone is a temporary dehydrator. So, ang acetone is temporary na nagpapadry ng kuko. So, para matanggal natin to guys is gamitan natin siya ng mini buffer. So, yung soft, yung hard side, ito yung pangtagal ng mga residue ng gelish. So, itong soft naman is ito yung pang finishing. So, ito na soft na siya. So, depende sa inyo guys kung magpalinis pa kayo. So, it depends sa inyo. Ako kasi, hindi na ako nagtatanggal ng cuticle kasi pag tinanggal ko naman ang cuticle ko is bagong issue na naman. Kasi lalong magdadry ang aking kuko, ang aking cuticle. So, after nito is pwede nyo lang hugasan para matanggal yung dust. Ito na, nahugasan ko na siya. Tapos, after natin hugasan, lagyan natin siya ng oil. Kasi, ang oil, it brings back the nourish of our cuticle. So, napaka-importante ng oil kasi para hindi magdadry yung ating mga cuticle. So, around the cuticle area, then, see, okay na. And then, kung may cream kayo, kung may hand cream kayo, pwede rin kayong maglagay ng hand cream. Okay guys, thank you so much. Tapos na ang ating DIY gelish removal. So, thank you and thank you for watching. Bye! Oh, see guys, napakabilis lang. So, pag may hand cream kayo, lagyan na rin ng hand cream kasi para hindi rin mag-dry yung ating mga kuko or ating mga kamay. So, ayan na. So, it's very easy, very convenient kasi sa bahay lang natin nagagawin at